May mga pangako na napapako. Tama po? May mga pangako na hindi maaasahan. May mga pangako po tayong tinatanggap na parang akala mo totoo pero drawing lang. Pakisabi nga sa katabi mo, wag ganun. Drawing lang. May mga pangako na napapako, hindi maaasahan, drawing lang, at kung minsan, pa-fall. Sino dito pa-fall? Yung bang grabe ka mangako, tapos yung pinapangakuan mo, napo-fall na pala. Pakiulit nga sa katabi mo, sabi mo, wag ganun, bad yun ha. That's bad. May mga pangako na hindi mo maaasahan, hindi mo kayang tayuan. But God's promises are real and reliable. Kung yung pangako ng tao na papako, ang pangako po ng Diyos, maaasahan. Totoo at mangyayari. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas, yung pinakamalakas na may kasamang pagpupuri, pasasalamat. There are 365 times sinabi ng Diyos, pinangako ng Diyos na huwag kang matakot kasi sasamahan kita. Pero may mga scholars na nagsasabi na hindi daw 365 yon, 366 times sinabi daw ng Diyos na do not be afraid for I am with you. Dahil every 4 years meron po tayong leap year, meron tayong February 29. Sino dito ang birthday niya February 29? Every 4 years ka lang nagse-celebrate. Kaya sabi ng iba, 366. Pero ang sagot ko po, hindi po ako sure. Hindi po ako sure. But one thing is for sure. Pakisabi nga ulit sa katabi mo, one thing is for sure. One thing is for sure. God's promises are true and reliable. Maaasahan, mapanghahawakan, mangyayari. Kaya laging sinasabi ng Bible, it shall come to pass. It shall come to pass. Mangyayari mga sinasabi ng Panginoon. Sino pwede po magsabi dito, totoo ang mga pangako ng Diyos sa Kanya? Taas nga po yung kamay. Dalawang kamay. Na sinasabi mo, ang mga pangako ng Diyos ay tunay na pinanghahawakan ko at nangyayari sa buhay ko. Hatayaan mo mga kamay na yan, pumalakpak ng malakas para sa Kanya na nangako sa'yo. Nasasamahan Kanya. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Kaya wala kang dapat ikatakot o ipangamba. Pwede po ba nating sabihin, Hallelujah! Joshua 23:14. Joshua 23:14 tells us, now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise, pakiulit nga po, every promise has been fulfilled. Not one has failed. Not one has failed. Grabe po pangako ng Panginoon. Nung sinabi po ito ni Joshua, Joshua was too old. Matanda na po siya. Kaya yung sinasabi niya, totoo. Kasi na-experience niya na eh. Tumanda na siya na nararanasan niya yung pangako talaga ng Diyos. At nung sinabi niya to, he was already accomplished. Accomplished na siya. Kumbaga, credible magsalita. Totoo yung sinasabi niya. At ang sabi niya dito, lahat ng pangako ng Diyos, tingnan niyo po ako saglit, huwag po kayong tumingin doon, sa akin po.
Ang sabi doon, lahat ng pangako ng Diyos, sabi ni Joshua, wala doon pumalpak. Pwede kang pumalpak, pero Diyos hindi papalpak sa'yo. Amen? Pwede kang magkamali, pero Diyos di magkakamali sa'yo. Amen? Sabi, lahat ng pangako ng Diyos na pangyari. Pwede po ba natin sabihin, Amen? Amen. Every promise has been fulfilled. Ang sabi doon, not one has failed. Isa po sa pangako ng Panginoon na pwede ko pong sabihin na na-fulfill sa aming mag-asawa. Ayan po yung aking wife. Taas nga kamay, kaway-kaway naman dyan, sweetheart. Yung kaway ng Miss Universe. Yeah. Ganda, oh. Isa ho sa mga pangako ng Diyos na nangyari po sa amin ay yung sabi ng Biblia na He is the God of restoration. He is the God of restoration. Ang Diyos ay Diyos na nagre-restore. Ang Diyos ay Diyos na ano man yung nawala sa iyo, kaya niyang ibalik. Ano man yung bagay na nalugi sa iyo, pwede niyang ibalik ng higit pa doon. Higit pa. Sino po dito naranasan niyang maloko ka? Naloko ka na ba? Na-scam? Na-scam ka na? Naranasan mo na bang masunugan ang bahay? Naranasan mo na bang mawalan ng nanay? Mawalan ng tatay? Nabigo sa pag-ibig? Naranasan mo na yan? Ano man yung mapait na karanasan na pinagdaanan mo, tandaan mo, our God is the God of restoration. Huwag ka nang maghinagpis, huwag ka nang ma-stress, huwag ka nang magalit, huwag ka nang mainis, huwag ka nang mainggit, huwag ka nang manghinayang kung may mga bagay na nawala sa'yo. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka nang manghinayang. Ano bang bagay na nawala sa'yo? Huwag ka nang manghinayang, Brad. Sis, huwag ka nang manghinayang. Kasi pag binalik yan ng Panginoon, baka higit pa dyan. Baka higit pa dyan. Kasi He is the God of restoration. Na-experience po namin yan mag-asawa. Kaya kami, every time na nasasaktan kami mag-asawa, every time na na-hurt kami, every time na parang naagrabyado po kami, yes, malungkot po kami, Kuya Jomel, pero malaki tiwala namin sa Diyos na He is the God of restoration. Hindi magpapabaya ang Diyos. Alam mo, pag alam mo pangako ng Diyos, hindi ka magwawala. Hindi ka matataranta. Hindi ka mag-aalinlangan. Sige, pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang mataranta. Huwag kang mag-alala. Sabi mo, huwag kang mag-worry. Huwag kang ma-insecure. Huwag mong tignan na maliit ang sarili mo. Kung maitim ka na, huwag mong sabihin na, nog-nog ako. Huwag! Huwag mong maliitin ang sarili mo. Tignan mo ang sarili mo na, maputi naman ang ngipin ko. I am fearfully and wonderfully made by God. Huwag mong maliitin ang sarili mo na, lagi na lang akong bigo. Lagi na lang ako niloloko. Lagi na lang ako pinagpapalit. Wag! Kung talaga nagtitiwala ka sa pangako ng Panginoon na hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka iiwan ng Diyos, Siya bahala sa'yo saan ka man nalugi. Ano man yung nawala sa'yo, kaya po yan ibalik ng Diyos. Pakisabi ulit ng dahan-dahan, mas maganda, mas mahusay, mas magaling, mas maayos. Because He is the God of restoration. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangako ng Diyos yan. Pagpapalain yung naglilingkod. Taas nga po yung kamay. Mga kamay na naglilingkod sa Diyos. Pagpapalain po kayo ng Diyos. Yung pagpunta nyo po dito, galing kayong Angono, nagpunta kayo dito, paglilingkod yan sa Diyos. Galing kayo ng Tanay, nagpunta kayo dito sa Angono,
Galing kayo ng Cavite, nagpunta kayo dito sa Angono para mag-celebrate ng church anniversary ng ating kapatid na iglesia sa FGFM Taytay. Lahat po ng paglilingkod nyo, yung pagdadrive mo, Brother Wally, paglilingkod yan sa Diyos. Yung pagtayo nyo po sa praise and worship, taas nga po yung mga kamay ng member ng praise and worship sa Silang at Taytay. Yan, palakpakan naman po natin yung mga praise and worship members po natin na nagsiserve. Yung pong pagde-decorate po ninyo, pagpapalain ng Diyos yan, paglilingkod na yan. Yung paghahandaan nyo ng pagkain. Grabe yung long table natin, oh. Siksik, liglig at umaapaw ng pagpapala. I-flex po nyo yan. Ipakita nyo sa mga tao na ang Diyos ay mabuti, na may mga kamay na ginagamit para maging daluyan ng kanyang pagpapala. Ano man pong paglilingkod na ginagawa po ninyo, pagpapalain po yan ng Diyos. Hawakan mo yung katabi mo ngayon. Hawakan mo ng mahigpit. God will bless you. Huwag kang hihikab-hikab, sabi mo. Huwag kang aantok-antok kasi pagpapalain ka ng Diyos. If you continue to serve the Lord faithfully. Amen. Kami po mag-asawa, nung nagsama po kami po yung mag-asawa na nagsama sa unang pagsasama, hindi po kami tumira sa side po ng asawa ko at sa side namin. Kami po ay nagbukod talaga. Nagbukod. At kapag po nagbukod kayo, napakahirap niyan, napaka-challenging. Napakahirap po namin. Halos lahat na yata ng paupahan sa Dasma at saka sa Silang, naikot na po namin. Nung naglingkod po kami sa Panginoon, hindi po kami palahingi sa Diyos. Kilala niyo po ako, hindi po ako palahingi, hindi po ako materyosong tao. Hindi po ako materyoso. Hindi po ako yung klase ng pastor na pagkulang sa material, kulang sa pinansyal, titigil na. Ako po, lalo po ako nag-iinit doon. Lalo po ako nag-aalab doon. Sa panahon ng karukhaan at kahirapan. Kasi po, alam niyo kung bakit? Mas mapapakita mo sa Diyos doon yung sincerity. Kung maglilingkod ka sa Panginoon dahil sa blessing, ang babaw naman ng reason mo. Ang babaw. Pakisabi, ang babaw. Paano pag wala ng blessing? Kung maglilingkod ka sa Panginoon dahil lang sasagutin ka ng girlfriend na yan, girlfriend to be, kung maglilingkod ka lang kay Lord dahil gusto mo maging boyfriend yung taong yan, ang babaw, no? Paano kung hindi ka niya sagutin? O paano kung sinagot ka niya, then after 3 months, after 6 months, i-break ka, titigil ka na ngayon? Pag tumigil ka, parang sinasabi mo na naglingkod ka kay Lord dahil sa tao, hindi dahil sa Diyos. Nasusundan po natin, masarap maglingkod sa Diyos sa panahon na wala ka. Kasi doon nasusubok yung katapatan mo. Amen. Amen. Alam niyo po, isang biyaya ng Panginoon sa amin, binigyan po kami ng Diyos ng bahay. Yung bahay po na yon, nadadaanan lang po namin. Pag sumasakay po kami ng jeep papuntang SM Palapala, yung anak po namin na si Joshua, maliit pa yan, ini-stretch niya po yung kamay niya doon sa subdivision na napakalaking W, ang pangalan ay Washington Place. Sabi niya, nagpipray ako na bibigyan tayo ng Lord ng bahay dyan sa Washington Place. Alam niyo po, nung una para bang iniisip ko, imposible. Kasi po, saan ba kami kukuha ng malaking pera para kumuha ng bahay doon? Pangmayaman yun eh. Ang mga kumukuha ng bahay doon, kadalasan mga nagbabarko, mga nag-abroad. Ang church po natin maliit lang, kaunti lang ang members. Karamihan sa members natin, walang-wala naman. Pero alam niyo, God is good. God is faithful to what He has promised to us. That our labor in the Lord will not be in vain. He is going to reward us. He is going to bless us as we serve Him faithfully. To make the long story short, nakakuha po kami ng bahay doon.
Amen. Ang bayad po namin sa bahay na yon, sa bangko, kasi bank financing yon, 18,000 a month. 15 years to pay. Ngayon po, ilang years na tayo? 10 years na po kami ngayong August. Sa loob po ng 10 taon, hindi po kami pumalya ng bayad. Kahit sa panahon ng pandemya, kahit sa panahon ng taghirap na marami na nagbebenta ng bahay doon dahil hindi na nila mabayaran. Pero sa panahon ng kahirapan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Sino po dito gustong magkaroon ng sariling bahay? Kahit hindi mo hingin yan sa Diyos, bibigay yan ng Diyos. Naglalakad lang po kami mula phase 1 hanggang gate. Naglalakad lang kami. At kung minsan ako, malakas ang loob ko, makapal ang aking pace, gumagayan lang ako sa mga sasakyan doon sa subdivision. Free ride, sir, free ride. Sabi ko, Lord, lagi na lang free ride, kakahiya na. Sabi sa akin ni Lord, sanay ka naman dyan eh. Sige lang, tiyagain mo lang. Pero alam mo, kakaintay-intay namin, binigyan kami ni Lord ng sasakyan. Binigyan kami ni Lord ng sasakyan, binigyan kami ni Lord ng bahay. Kaya gusto ko sabihin sa iyo, huwag ka nang humingi. Kasi kahit hindi ka humingi, bibigay ng Diyos yan. Pag nakita niyang kailangan mo na. Sino dito gusto ng mag-asawa? Gusto mo na mag-asawa? Huwag muna. Boyfriend muna, Justin. Boyfriend muna. Gusto mo na mag-asawa? Magkaroon ka muna ng girlfriend. Pero ang ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi lang basta katipan. Kundi ang ibibigay sa iyo ni Lord, isang tao na mas mahal ng Diyos kaysa sa iyo. Isang tao na dadalhin ka sa paglilingkod sa Diyos. Isang tao na kapag ikaw ay nanghihina na at gusto mo na mag-backslide, gagamitin siya ni Lord para ibalik ka muli sa paglilingkod. Kaya sasabihin mo, Lord, grabe ka. Pandesal lang ang hinihingi ko, pero binigyan mo ako burger. Wow. Amen. Kahit di mo nahingin, basta maglingkod ka sa Diyos ng tapat, bibigayan ni Lord. Kung naniniwala po kayo na ibibigayan ni Lord dahil pangako niya yan, pwede ba natin itaas sa ating kamay? Mga kamay, at pwede ba natin ipalakpak yan kay Lord? Na may kasamang pagpupuri. Ngayon pa lang, pasalamatan mo ang Panginoon. Ngayon pa lang, angkinin mo ang mga pangako ng Diyos. Ngayon pa lang, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, salamat. Thank Him in advance. Just thank Him in advance. Kung may mga nagpapasalamat, pag dumating yung blessing, ibahin mo style mo. Hindi mo pa tinatanggap, pagpasalamat mo na. Pagpasalamat mo na. Wala kang boyfriend, Lord, salamat sa boyfriend na grabe ang pagmamahal sa iyo. Wala kang girlfriend, Lord, salamat sa God-fearing woman. Lagi ka magpasalamat sa Diyos. Amen. As I end, dito po ako magtatapos. May mga nagtatanong, bakit yung pangako ng Diyos hindi nangyayari? Hanggang ngayon, zero pa rin ako. Hanggang ngayon, bagsak pa rin ako. Well, kapag may pangako ang Diyos na hindi nangyayari, walang problema sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, nasa iyo problema. Nasa iyo. Kasi bawat pangako ng pagpapala, may kasamang if. May kasamang if. Pakisabi nga sa katabi mo ng dahan-dahan, bawat pangako ng Diyos, may kasamang if. May kasamang kung magtatapat ka, kung susunod ka, kung mananatili ka. Meron pong God's part, meron pong man's part. Hindi mo pwede iasa lahat sa Diyos yan. Kaya yung mga nagsasabi na, bakit hindi nangyayari yung pangako ng Diyos? Walang problema sa Diyos. Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo yung uri ng paglilingkod na meron ka. Amen! May pangako po ang Panginoon na binigay kay Abraham. Pangako ng pagpapala. May mga nagsasabi na,
Bakit nyo pangahawakan yung mga pangako ng Diyos kay Abraham? Hindi naman kayo si Abraham. Alam mo, simple lang sagot doon. Tama po, binigay ng Diyos yung pangako kay Abraham. Binigay. Pero ang sabi ng Biblia, ang pangako ng Diyos ay hindi lang kay Abraham, kundi sa mga anak ni Abraham. Sagot naman nila, hindi naman kayo mga anak ni Abraham, hindi naman kayo mga apo, hindi naman kayo descendants. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Galatia, dahil kay Kristo, sino dito tumanggap kay Kristo? Sino dito tinanggap niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas? Ang sabi ng Biblia, dahil kay Kristo, dahil sa Panginoon, ang mga pangako ng pagpapala kay Abraham ay para sa iyo at sa akin. Amen. Dama-dama ko po presensya ng Diyos. Huwag kang ma-discourage, huwag kang malungkot. Ang mga pangakong yan ay para sa iyo. Pakisabi nga sa katabi mo, para sa iyo. Pangako ng pagpapala, pangako ng kagalingan. Sabihin mo, sabihin mo. Sabihin mo, may power pa nag-preach ka kasi balang araw, ikaw na dito. Ikaw na magpipreach dito. Training mo yan eh. Sabihin mo sa kanya, pangako ng kalakasan. Pangako ng biyaya. Hallelujah. You need to cooperate. May pangako ang Diyos, hindi nakipag-cooperate yung tao, pero nangyari pa rin. Pwede po ba yon? Pwede po. Nangako ang Diyos, sabi ng Diyos, dadaling ko kayo sa promised land. Mula sa Egypt, palalayain ko kayo, and then, dadaling ko kayo sa promised land. Pero yung mga tao pasaway. Lakasan mo nga sa katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang pasaway. Yung mga tao pasaway, rebelde, mareklamo. Yung mga tao ay, alam mo yon, masyadong negative, toxic. Kaya yung pangako ng Diyos nangyari pa rin. Dinala pa rin po sila sa promised land after 40 years. Tumagal. Sa research po ni Ate Chris, dapat yun mga 10 days lang. Pero 10 days, naging 40 years. Tumagal. At yung mga pasaway, hindi po nakapasok sa promised land. Hindi nila nalasap yung sarap ng pangako. Kaya sikuhin mo ngayong katabi mo, medyo malakas. Huwag kang pasaway. Huwag kang makulit. Huwag kang compromiser. Huwag kang makalaman. Huwag kang ma-pride. Kasi sabihin ko sa iyo, lahat ng pangako ng Diyos mangyayari, pero hindi mo itong malalasap. Pagpasaway ka. Amen. As I end, meron daw pong magkaibigan. Taas nga mga kamay na magkaibigan dito. Magkaibigan. Magkaibigan. Tropa. Barkada. Yan. May magkaibigan po. Mga sundalo po ito. Nangako po sila na walang iwanan. Walang iwanan. Alam niyo po, during the war, medyo malakas po yung nakalaban nila sa battlefield. Marami po ang namatay po sa kanila. Marami po ang nasawi. At ang sabi po ng kanilang commander, atras tayo. Atras tayo. Atras po sila, kaunti na lang sila. Pero napansin ng kaibigan niya, yung kaibigan niya hindi niya kasama. Pag ganun po, delikado na po bumalik. Delikado na po. Sa ganun sitwasyon, pag ganun po, delikado na bumalik. Binabawalan na sila bumalik. Pero itong taong ito, kahit bawalan siya, sabi niya, babalikan ko po yung kaibigan ko. Alam niyo po, pagbalik po niya, ang dami pong patay. Tapos nakita niya yung kaibigan niya, nakahandusay na duguan. Nakita niya umihinga pa. Umihinga pa. Alam mo kung anong huling salita ng kaibigan niya bagong malagutan ng hininga? Sabi ng kaibigan niya, I know you will come back for me.
alam ko babalikan mo ko. Sabay binuhat niya po yun. Kahit agaw buhay at namatay na nga po. Wow. Sana po maging totoong mga magkaibigan tayo na wala talagang bitawan, walang iwanan. Kung gusto nyo lang kami dahil sa maganda kami, paano kung hindi na kami maganda? Pero yung totoong kaibigan, kahit di ka na maganda, di kayo iiwan. Amen? Amen po. Kahit para bang ano na mangyari sa buhay mo. Kung gusto mo lang kami dahil sa mabait kami sa iyo, maayos kami sa iyo, paano kung di na kami maayos? Hindi kami laging malakas. Sana, wag pa rin natin bitawan ang isa't isa. Kasi po kami ni Ate Chris, ganon yung pangako namin sa inyo. Amen? Ganon yung pangako namin sa inyo. Hindi namin kayo sinasamahan dahil mabait kayo o hindi kayo mabait. Kundi pangako namin yan sa Panginoon. Para sa Panginoon, walang iwanan. Amen? Sabi ng Panginoon, pinagpapala yung nananatili. Sabi ng Biblia, remain in me, and I will remain in you, and you shall bear much fruit. Huwag niyo po gayahin yung mga tao na konting diferensya lang, lalayuan ka na niya, iiwan ka na niya, ipagpapalit ka na niya. Huwag mong panghinayangan yon. Tingnan mo yung mga kapatiran na nandito ngayon. Tingnan mo siya. Yan yung totoong mga kapatid kay Kristo na sasama sa iyo sa lahat ng panahon. Pagtsatsagaan ka niyan. Pagtitiisan ka niyan. Amen. Iba po yung tao na nangangako na may Diyos. Hindi po yan napapako. Maaasahan niya. Sino ho dito may Diyos sa buhay niya? Nananahan ng Diyos sa buhay niya. Iba pag nangako ka. Hawakan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, walang iwanan. I will come back for you. Babalikan kita. Kahit duguan ka na, bugbog ka na sa mga problema, bugbog ka na sa mga life challenges, kahit agaw buhay ka na. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit agaw buhay ka na. Kahit kinukuha ka na muli ni Satanas. Kahit para bang hinihila ka na ng dyablo pabalik sa pintuan ng impyerno. Gusto namin sabihin sa inyo, sa mga kapatiran sa Silang, sa mga kapatiran sa Taytay, hindi namin kayo bibitawan. Hindi namin kayo bibitawan. Hindi namin kayo gusto dahil perfect kayo. Hindi namin kayo gusto dahil maganda kayo, gwapo kayo, mayaman kayo. Kahit mahirap ka na. Kahit may sakit ka na. Walang iwanan. Kaya sana ganun ka rin. Mabigo ka man sa pag-ibig, manatili ka sa church. May nasaktan ka, nagka-break kayo, manatili ka sa church. Manatili ka sa church. Meron kayong problema mag-asawa, manatili kayo sa church. Kasi pagdating ng panahon, maayos din yan. Maayos din yan kasi nasa gawain kayo ng Panginoon. May problema pamilya ninyo, huwag kayong umalis sa church. Kasi pag umalis kayo sa church, lalong lalala yung problema na yan. Baka hindi na maayos. Pero kahit may problema sa pamilya, kung nananatili tayo sa gawain ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, you shall bear much fruit. I will bless you, I will heal you, I will restore you. Amen. Kahit anong mangyari, kahit may umalis, kahit may tumalikod, tayo po, mananatili tayo. Dito tayo tatanda. Magkakamatayan na tayo dito. Aabuti na tayo ng kamatayan na naglilingkod sa Diyos. Pwede ho ba natin palakpakan si Lord for the last time? Yung pinakamalakas sa palakpak na may kasama pagpupuri. Pangako sa Diyos na mananatili ka, magpapatuloy ka, hindi ka aatras, hindi ka tatalikod, hindi ka paikot-ikot, kundi magpapatuloy ka na naglilingkod sa Panginoon. Amen.